Hindi pa man nag-uumpisa ang PBA Commissioner's Cup ay nagpalit na agad ng import itong San Miguel Bermen. Ang kanilang original import na si Tyler Stone ay bigla ang pinalitan nila dito kay Ivan Asca. Ngayon ay ating aalamin ang dahilan ng San Miguel Bermen sa pagpapalit nga ng import. At Coach Olsen Rasila ay may magandang sinabi patungkol dito kay Tony Bishop, ang kanilang bagong import sa ng Barangay Ginebra San Miguel. So atin din alamin mga kois kung ano itong sinabi ni Coach Olsen Rasila. At TNT tropang giga ni Coach Jojo Lastimosa ay tila ba inaalat ngayong Commissioner's Cup dahil sa nawalan na nga ito ng ilang players dahil sa mga injury. Ay dito na naman naidagdag ang kanilang import na si Rudy Hollis Jefferson, kung saan nga ay may iniinda ring karamdaman sa katawan. Ngayon ay alanganin nga makalaro sa Commissioner's Cup. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng like, share, and subscribe. Maraming salamat in advance. So dito nga mga kois ay pinalitan na nga ng SMB ang kanilang import na si Tyler Stone at itong si Ivan Asca na nga ang kanilang magiging import. So ayon nga dito sa balita ng The Manila Times, San Miguel tops player from Virgin Islands as new import. So dito nga mga kois ating aalamin ang naging dahilan nga nitong si Tyler Stone, bakit nga hindi nga siya maglalaro sa San Miguel Bermen. So ayon nga dito sa balita mga kois ay hindi na nga siya luluwas papunta dito sa Pilipinas dahil uunahin nga niya ang kanyang pamilya, dahil ang kanyang asawa base dito sa report nga mga kois ay manganganak na nga ngayong weekend, kaya mas priority nga niya ang kanyang pamilya bago nga ang kanyang paglalaro at commitment niya dito sa San Miguel Bermen. So ito naman ay choose naman itong ni Tyler Stone mga kois, kaya itong SMB naman ay dali-dali nga agad naghanap ng kapalit niya. Dito nga ay malapit na nga ang Commissioner's Cup, kaya dito nga mga kois ay natap nga nila o nakuha nga nila itong si Ivan Asca, isang US Virgin Islander Puerto Rican professional basketball player itong si Ivan Asca mga kois, kung saan ito ay 33 years old na sa ngayon. At ito nga ang huli niyang paglalaro dito sa isang Mexican professional league ay nag-average siya ng 13.2 points at 5.2 rebounds, which is hindi naman siya ganun kagandahang statistics niya mga kois. Medyo mababa kung ikukumpara natin ito sa mga ibang import ng PBA nga, kung saan nga ay ito ay nagdalakihan nga ang mga numero nitong ibang mga import sa PBA ngayon. Pero hindi natin alam mga kois, baka naman limitado lang ang minuto nito mga kois, dahil doon sa nabasa kong artikulo hindi naman nakalagay kung ilan ang kanyang average minutes dito sa kanyang paglalaro sa Mexican Pro League. Dito nga mga kois ay naglaro itong si Ivan Asca sa NBA Summer League sa team ng Miami Heat, kung saan ay napanood natin dito nga mga kois na magandang defender nga ito siya. Shot blocker nga itong si Ivan Asca at napaka prolific na scorer din, nagdadang din dito mga kois. So hindi natin masabi dyan sa kanyang mga numero na binibigay niya ngayon dito sa kanyang bagong pinaglaruan dito sa Mexican Pro League. So hindi natin makukonclude nga ganun nga ito hanggat hindi natin napapanood ang laro nito dito sa PBA, dahil itong si Ivan Asca nga mga kois ay naglaro na ito sa iba't ibang team sa iba't ibang bansa dito sa overseas, katulad ng Belgium, Greece, Puerto Rico, dito sa Macedonia, Israel at saka sa Mexico nga, at ngayon nga dito sa Pilipinas dito sa PBA. Kaya batak na rin ito sa paglalaro mga kois. So dito naman mga kois sa pangalawang balita natin na alamin natin kung ano nga ba itong sinabi ni Coach Olsen Rasila dito sa kanilang bagong import na si Tony Bishop. At atin nga alamin mga kois kung negative ba ito or positive nga itong sinasabi ni Coach Olsen Rasila dito nga sa pumalit sa kanilang import na si Justin Brownlee. So ayun nga dito mga kois sa balita ng One Sports, itong si Tony Bishop ayon nga kay Coach Olsen Rasila ay magandang defender nga para sa kanyang position at nakakapag-defend nga siya ng mga import at saka napaka-reliable outside threat din ito katulad kay Justin Brownlee. Kaya dito nga mga kois ayon nga dyan kay Coach Olsen Rasila, may scattered nga niya yung mga teammates niya dahil dyan sa kanyang abilidad. At ito nga sa practice pa nga lang nila ayon nga dito maraming positive output nga ang nakukuha nitong si Tony Bishop
dito sa kanyang mga teammates at saka coaches. So ito nga rin mga koys, ang sabi pa nga ni Tony Bishop, malaki rin ang respeto niya dito kay Justin Brownlee at saludo nga siya dito sa nagawa nga niya ng mga championship dito sa Barangay Ginebra San Miguel. Kaya nga mga koys, sabi pa nga niya ay malaki nga talaga ang kanyang responsibilidad para nga mapantayan itong nagawa nga ni Justin Brownlee, kung hindi man kayang higitan, mapantayan man lang, ayon nga dito kay Tony Bishop. Dahil alam niya mga koys na ang kanyang nasalihan na team ay ito nga ay pinakatanyag na team nga dito sa PBE. Ito nga ay crowd favorite nga itong Barangay Ginebra San Miguel. Kaya as expected nga mga koys, itong si Tony Bishop ay overwhelmed nga dito sa mga sinasabi sa kanya ng Barangay Ginebra San Miguel players, mga coaches at maging sa mga fans. May mga positive na sinasabi patungkol nga dito sa kanya. Kaya malaking motivation nga ito sa kanya mga koys. So dito naman tayo mga koys sa pangatlo nating balita o updates patungkol dito naman kay Rudy Hollis Jefferson at saka dito sa TNT Tropang Giga ni Coach Jojo Lastimosa, na ayon nga dito sa ating mga nabasa na balita ay na medyo inaalat nga ito mga coach, si Coach Jojo Lastimosa at saka yung Tukentix, dahil nga itong si Rodney Hollis Jefferson ay aalanganin pa nga mga coach makapaglaro ngayong PBE Commissioner's Cup, which is sila nga ang mahaharap sa Magnolia Chicken Templado sa opening day. So ayon nga kay Coach Jojo Lastimosa ay hindi nga niya papalaruin itong si Rudy Hollis Jefferson, at dahil nga dyan mga coach magiging import list nga itong Tukentix kung hindi sila makakahanap ng interim import dito sa paparating na nga ang PBE Commissioner's Cup. So alam naman natin itong si Rudy Hollis Jefferson ay batak na rin sa paglalaro dahil naglaro ito para sa FIBA World Cup at saka sa Asian Games dito sa kanyang team na Jordan, which is nakalaban pa nga niya itong si Justin Brownlee nga mga koys dito sa Asian Games. So maganda naman ang pinakita nito ng si Rodney Hollis Jefferson mga koys. Kaya lang mga koys, sa ngayon kasi mayroon siyang problema sa kanyang pangangatawan, itong tinatawag na gastroenteritis, kaya biglaan ngang naghanap ng tinatawag na replacement import itong Tukentix Tropang Giga dahil no choice na nga sila mga koys. Ngayon matulog nga ang pangalan mga koys nitong kanilang import din dito sa East Asia Super League, itong si Miller nga mga koys, si Quincy Miller, which is itong si Quincy Miller naman mga koys, kahit naman naglalaro siya dyan sa East Asia Super League dito sa kupunan nga ng Tukentix, ay mayroon din malaking problemang hinaharap itong si Quincy Miller. Dahil ayon din sa balita mga koys ng Spin.ph ay itong si Quincy Miller nga ay hindi pa nga nire-release ang kanyang rights nga na hawak pa ngayon ng Converge Fiber Xers. So isang kupunan din dito sa PBE. So ngayon kung magkaganon man mga koys ay hindi nga makakalaro itong si Quincy Miller dito nga sa kanyang kupunan na Tukentix dito sa East Asia Super League. So ang mangyayari nga dito nga mga koys ay mag-aantay itong Tukentix kung magiging available nga itong si Quincy Miller. So mayroon din balita mga koys na itong NBA player na si Montrezl Harrell nga mga koys ay kukunin nga ng Tukentix bilang kanilang interim import. Dahil ayon dito sa balita nga mga koys, itong si Montrezl Harrell nga ay officially winib na nga ng Philadelphia 76ers. Ayon pa nga dito nga mga koys sa press release nga. So ibig sabihin ba dito nga mga koys ay papuntang Pilipinas na nga itong si Montrezl Harrell para sa Tukentix Tropang Giga. So atabayanin natin mga koys sa mga susunod na araw ang patungkol dito sa balita nito kung magkatotoo nga ang itong si Montrezl Harrell ay maglalaro nga dito sa TNT Tropang Giga. Sa ngayon kasi mga koys ay wala pa ang itong basihan kung talagang maglalaro itong si Montrezl Harrell dito sa Tropang Giga ni Coach Jojo Lastimosa. So maraming salamat mga koys. Kung meron kayong mga komento at suggestion, iwan nyo lang dyan sa baba. God bless you all. Bye bye.